pagiging analytical reporters. Dapat hindi lang tayo nag-break ng balita. Halaga na nag-break tayo ng balita, nag-breaking news, ganyan. Pero dapat ginagawa natin ang follow-up story. Dapat kinukuha na natin ng side ang iba't ibang panig. Kaya di ha maganda ito makuha, okay na mag-Bisaya? Oo, okay. Di ha maganda ito makuha ang real na story. You know what? Usasad na siya. Kaya during the elections, some media will only just publish na, oh, this candidate was actually here to do this project and this candidate was here to give a talk to the people. But hindi alam, in my own knowledge, may iba kasi na mga reporters na dinidisguise yung kanila mga balita or mga articles as articles, but actually it's kind of a PR reporting or writing against a candidate for or in favor or against a candidate. So dapat maging analytical reporters tayo. Hindi pwedeng pinapaboran natin yung isang candidate at hindi dapat takaw lang ang ato reporter. Dapat natin in-depth research. Second, analytical readers. Agad kayo mag-hook sa patibong sa fake news is because wala kayo'y dili ganahan mo basa o diwas. And usa na siya sa mga challenges because puros na lang headline, puros na lang clickbait. Kunya wala na yung mabasa sa kinatibukan ng article. And that's a total disrespect to the profession because nawawat na out of context yung ibang mga balita dahil doon. So dapat hindi sana ganoon. Dapat analytical tayo. May critical thinking skills. Kung baga, isa rin yun sa tinuturo ko kapag mga campus journalism competitions na dapat pag binigyan kayo ng fact sheet, dapat hindi lang yun yung balita nyo. Dapat may background kayo about dun sa balita para na-analyze at critical report siya. Kasi pwedeng yung binigay ko sa yung fact sheet, one side lang yun ng isang kandidato. Binash niya yung isang kandidato. O paano yung isang side, hindi mo na isulat. Kasi wala sa fact sheet. So ang gagawin ko, since may knowledge ako about that certain candidate, magsasabi ako na ito yung sinabi din ng isang candidate para mabigyan ng context mo na yung naging statement. And that way, balance and fair yung aking report. So yun, dapat may analytical and critical thinking skills ng mga campus journalists.